Ang katangian ni Kapitan Tiago ay tinuturing na hulog ng langit. Siya ay pandak, di kaputian, at may bilugang muka. Siya ay tinatayang nasa pagitan ng 35 taong gulang. Maitim ang buhok at kung hindi lamang nanabako at mumanganga, may tuturing na siya ay magandang lalaki. Siya ang pinakamayaman sa Binondo dahil sa maraming siyang negosyo at iba pang klase ng ari-arian. Tanyag rin siya sa Pampanga at Laguna bilang hasyendero. Hindi katakataka na parang lobong hinihipan sa pagpintog ang kanyang yaman. Siya ay isang maimpluwensyang tao at malakas siya sa mga gobernador-general at iyon din sa mga praile. Busog kaya ang mga bisita sa handaan, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago, nabusog sila sa dami ng handa. Nakakalungkot lang, ngunit si Ibarra ay biglang umalis sa kalagitnaan. Sa pag-uusap ng dalawa ay sumabad si Maria Clara. Hindi na bumabagabag sa iyong kalooban, Ama. Mayroon ka ba? Walang anuman, Iha. Papasalamat lang ako sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng biyaya. Ngunit wari ko'y sana ay buhay pa ang iyong ina sapagkat malungkot ako. Ama, huwag mo nang balikan ang nakaraan. Mabuti pa ay magpahinga ka muna at matulog. Pagkat alam kong pagod na pagod ka mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Papasalamat talaga ako na biniyayaan ako ng Diyos ng isang anak na napakabait at napakakapitagang anak katulad mo. Habang nakaupo si Kapitan Tiago ay iniisip niya ang mga panahong lumipas. Kung buhay lamang talaga si Pia, tiyak na ang kaligayahan ko ay buong buo. Si Kapitan Tiago ay tanging isang mangangalakal ng asukal sa Malabon. Dahil sa kakuriputan ng ama, siya ay hindi pinag-aral at naging katulong at tinuruan siya ng isang paring Dominiko. Pagsubok lamang ito at tiyak na makakamit ko rin ang aking mga minimithi. Nang mamatay ang pari at ama nito'y siya ay mag-isang nangalakal. Nakilala niya si Pia Alba na isang magandang dalagang taga Santa Cruz. Nagtutulungan sila sa paghahanap buhay hanggang sa yumaman ng husto at nakilala sa alta sosyedad. Sina Kapitan Tiago at Pia ay hindi nagkaroon ng anak kahit na kung saan sila namanata. Dahil dito ipinayo ni Padre Damaso na sa Ubando sila pumunta kina San Pascual Bailon at Santa Clara at sa Nuestra Señora de Salambao. Parang dininig ang dasal ni Pia at siya ay naglilihi. Gayunman naging masakitin si Pia nang siya ay magdalaw tao. Si Padre Damaso ang nagbinyag sa anak ni Pia na pinangalanang Maria Clara bilang pagbibigay karangalan sa 2 pintakasi sa Ubando. Si Tia Isabel, pinsan ni Kapitan Tiago, ang natukang mag-aruga kay Maria. Lumaki si Maria Clara sa pagmamahal na inuhol ni Tia Isabel, kanyang ama at mga praile. 14 anyos si Maria nang siya'y pinasok sa biyatero ng Santa Catalina. Luhaan siyang nagpaalam kay Padre Damaso at sa kanyang mga kaibigan at kababatang si Crisostomo Ibarra. Pagpasok ni Maria sa kumbento, si Ibarra naman ay nagpunta na ng Europa upang mag-aral. Gayunman nagkasundo sina Don Rafael at Kapitan Tiago na maski magkalayo ang kanilang mga anak, ay pagdating ng tamang panahon silang dalawa ay mag-iisang dibdib. Ito ay sa kanilang paniniwala na ang dalawa ay tunay na nag-iibigan.